tumayo po tayo ating pumbasahin. Maniliit pala. Sige po. Doon tayo sa taas, sa Tagalog. 1, 2, 3. Subalit dumarating na ang panahon na ngayon na ang tunay na sumasama ay sasamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ay nalulugdan ng Ama at ang Diyos Espiritu, kaya dapat siya kasambahin sa Espiritu at katotohanan. Praise God, makakaupo na tayo sa nahuling pagbasa na unang pagligap. Amen. So praise God, glory to God. Sabi po niyan, ano po ang makikita natin dito? Sabi ni Lord, ano po ngayon? Sabi niya, so hindi po dito sinabi ni Lord, bukas o kaya mamaya, kundi anong sinabi dito sa atin? Sabi diyan, ano po, ngayon, ano po, so walang pagpapaliban. Sinabi ni Lord diyan, ano po, hindi mamaya magaganap, hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon daw. Sinasabi ni Lord. Kaya nga kapag dating tayo sa pagpupuri, kailangan natin ibuhusan lahat. Kailangan natin itodo, ibigay lahat. Bakit? Kasi sinasabi ni Lord na ngayon, ano po, natitignan niya yung mga puso, ito ang tunay na pagsamba na hinahanap ko. Hindi lang sa pamamagitan ng pagpupuri, hindi lang, ibig sabihin, hindi sa pamamagitan na binibigkas mo lang. Amen, hindi yung natataas ka lang ng anak, kundi sabi ni Lord ngayon, ano po, hinahanap niya ang tunay na mananamba. Amen. Sino mga tunay na mananamba dito? Amen. Taas ng kamay! Taas ng kamay! Claim it! Yes! Ito ang tunay. Bakit? Kung dito palang tinatanong tayo, hindi tayo makataas ng kamay, paano tayo, pag tinanong na tayo sa langit, sino gusto magpuri sa Diyos? Dito palang hindi mo na na-exercise pagtaas ng kamay. Amen? Mabigat ba? Taas mo. Yan. Taas. Wala naman sigurong, taas. Ayan. So, wala naman siguro, no? Ayan. So, itaas natin. Huwag tayo mahiya. Wala namang ano. Ayan. So, exercise. Ano? Sabi po dyan, hindi lang tayo kumakanta basta-basta sapagkat ang Diyos ay may batayan na hinahanap sa bawat tunay na mananamba. Amen. Ano po? Yung espiritu natin, ano po, na umaawit sa Diyos. Ito yung gusto makita ni Lord. Paano natin idinidilat yung ating sarili sa pagpupuri? Di po ba? Kaya nga mapapansin natin, bakit may mga nagpupuri? Ano po, sasabihin nila, may paiyak-iyak pa, may paluhod pa. Amen. Meron pang paano, kung anong pinagagawa. Pero hindi nila naiintindihan. Ano po, kung paano nila ina-address sa kanya. Kaya nga pag nagpupuri tayo, ano po, makikita natin, naiiyak natin. Kasi nakikita natin yung espiritu natin talaga nagpupuri. Gusto magpuri sa Panginoon. Hinahayaan natin itong magpuri. Amen. Kaya nararamdaman natin yung ano yung sabi ni Lord. Alam niyo ba sa bawat pagkanta natin? Sa bawat pagkanta natin, as we sing to the Lord, inaalay natin sa Panginoon ito, there's something na may nagaganap sa atin. Alam niyo kapag nararanasan yung presensya ni Lord, nakakaiyak. Nakakaiyak. Di po ba? Ganito ang presensya. Kasi yung iyak na yun, hindi yung lungkot, kundi joy. Kasi sino ka para maranasan mo? Yung the Prince of Peace na makakasama mo. Yung the Lord of Lords, yung makapangyarihan, yung lumikha sa iyo, yung lumagkas sa langit at lupa, nakasama mo. Sino ka? Kung yung hari dito, hindi mo makasama. Yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, nakakasama mo. So kaya nga, the way na tayo umawit, sabi dito, yung espiritu na umaawit na kinikilala kung sinong inaawitan. Amen? So, praise God. So, ito dapat, amen, ano po, dapat, kilala natin kung sino inaawitan natin. Kasi the way na kung kinikilala natin ang Lord, ano po, kung sino siya, paano natin siya ina-adore, the more, nadidelight, the more na nabibigyan ng kapurihan ng Diyos. Amen? Amen! Yes. Praise God. O, yan, gising tayong lahat, ha? Wala mo na tulugan, mamaya na. Yan. So, sabi po dyan, so how to praise God? Sabi po dyan. So, paano daw po pupurihin ang Panginoon? Sabi po rito, God's delight in loud praises. Ano po, makikita natin yan dyan. Ano po, yan, nagdalaw na sila. Yan. So, God's delight in loud praises. Ano po, halal. Sabi po dyan, ano po, ibig sabihin ito, to produce a clear sound. To boost, to celebrate. Ano po? So, ibig sabihin, hindi ka lamang umawit kundi nagsiselebrate ka, di ba? Alam niyo po pag may celebration, di ba, masaya tayo? Lalo na kapag kayo, halimbawa, yung mga naimbitahan tayo sa birthday, ano po, kakata tayo happy birthday, di ba? May joy na nagaganap. Ito po, kayo magpupuri tayo sa Panginoon. Sabi, mag-create tayo, ano po, ng pagpupuri, na nakalulugod sa Panginoon. Rave out, sabi po niyan, to produce, ano po,
So may nagaganap na kaingayan. Ano po? Kaya sabi dito, God wants loud praises. Ano po? Yan po inaganap yung kanina binasa natin. Ano po? Sa Luke, binasa natin dito sa Luke, ano po, 19, ano po? Ayan, nandiyan pa pala yan. Ayan, lagay ko yan. Sabi po, buksan niyo po yung Biblia niyo sa Luke 19:37-14. Nang siya ay malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng Olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat, sabi po dito, ng alagad niya at malakas na nagpupuri sa Diyos. Sino mga alagad dito ng Panginoon? Taas ng kamay! Taas ng kamay! Ayan, na yung mga alagad ng Panginoon. So, kailangan, pag magpupuri tayo sa Panginoon, kailangan tumataas ang kamay. Tumataas ang kamay natin, ano? Dapat tumataas, sabi po, at sabi rito, ano po, malakas na nagpupuri siya dahil sa Diyos, dahil sa mga kahanga-hangang kapangyarihan kanilang nasaksihan. Ano po, may nagawa ba ang Panginoon na nasaksihan natin sa ating buhay? Amen. So, wala tayong rason para hindi magpuri sa Panginoon. Amen? So wala tayong rason na hindi natin ibubuka ang ating bibig sa pagpupuri sa Panginoon. Wala tayong rason na hindi natin itataas ang kamay. Walang rason para hindi tayo pumalakpak at lumuhod sa Panginoon. Amen? Sabi po dyan, sinabi naman sa kanya, ano po, pinagpala ang, nasaksihan na kanila, sinabi nila, pinagpala ang haring dumating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman ng kailang pariseo kasama ng karamihan, Guro, patigilin nga po ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw, ang siyang sisigaw. So hayaan ba natin, ano po, na tayo matahimik sa pagpupuri sa Panginoon? Nahayaan ba natin ang mga bangko na yan, ang magpupuri sa Panginoon, ang mga organ, ang lahat na naririto, ano po, dinaig pa tayo, ano po, so kahabag-habag tayo. Kaya nga, the way tayo nagpupuri, dapat ibinuboost na natin. Full church tayo pag nagpupuri sa Panginoon. Ibigay na natin. Alam niyo po, may mga nagpupuri, ano po, na hindi lang sila nagtataas ng kamay. Hindi lang sila umiyak, nagpipray sila during the praise and worship. Kaya nga, mapalad ang tao na tunay na nagpupuri, na naghahanap sa Panginoon sa pagpupuri. Alam niyo po, during na tayo nagpupuri dito, ano po, mapalad kayo. Ano po, mapalad ang bawat isa sa atin. Kung tayo nagpupuri, hinahanap natin, yung nananabig tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya makikita nyo ang ilang kapatid, amen, ano po, hindi lang po nagpupuri, ano po, nagpipray yan, mga yan. Hindi lang po sila nag-worship, ano po, nag-intercede ang mga yan, amen, ano po. So, ito yung sinabi ni Lord na, ito yung ayaw na ipaagaw ng mga alagad. Hindi namin hahayaan na sino man matanggal sa aming bibig ang pagpupuri sa Diyos. Amen? So, wag natin hayaan, ano po, na matanggal ang panlasa natin sa pagpupuri sa Diyos, o yung bibig natin, o yung puso natin. Huwag natin hayaan, ano po, na hindi ito mabalot, ano po, kailangan mabalot ito ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Dahil ang tunay na mananamba, dito nabubuhay. Sino ang mga tunay na mananamba? Taas ang kamay! Sa online! Taas ng kamay yan, praise God. So sabi po yan. So sabi po yan, kaya nga makikita natin dito sa pahayag, ano? Sabi po dyan, ano po, pagkatapos ay narinig ko sa pahayag 19:6, pagkatapos ay narinig ko na parang sama-samang tinig na pakaraming tao, parang ugong na malakas ng talon at dumadagundong na ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, purihin ang Panginoon, sabi po dyan, sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So alam niyo po ba, yung tinig pala ni Lord, no? Dinaig pa yung kulog, ano po, dinaig pa yung dagundong, ano po, na parang maraming tao, ano po, na parang alam mo po, na parang maraming tao, ganito, ano po, nais mga marinig ni Lord. Alam niyo po sa pagpupuri natin, minsan, lalo na kapag nagpupuri tayo, tag-silence, ano, minsan parang may maririnig kang music, ano, may parang may mga nag-aawitan, lalo na sa dawn prayer. Sa dawn prayer, madalas yan, ano po, pagka luluhod tayo dyan, luluhod tayo dyan, mag-pray tayo kay Lord, kasi napuspos tayo ng pupupuri. Makakarinig tayo na parang may mga choir dito sa loob ng iglesia. Makakarinig tayo na parang ano, alam mo parang yung mga dami-daming anghel na nag-aawitan. Amen? Minsan maririnig mo na talaga ng malinaw, yung isang word lang. Yung talaga yung ano, pero iba yung dating nito sa atin. Pag naririnig natin ito, parang something, ano po, na parang peaceful, ano po, parang may na ilalagay sa atin na hindi natin maipaliwanag. Amen. Sabi po diyan, ano po, pag narinig, ano po ni Juan, ano po, na
Napakaraming napakaraming tao na parang ugong na malaking talon, ano po, na dumadagundong. Ano po? Ganito nila pagpakapupurihan ng Panginoon. Amen? Kaya nga kasi pag magpupuri natin, ano po, kasi medyo ano lang kasi talaga, medyo lumiit lang yung damit ko. Pero hanggat maaari sana, ano, pag nagpupuri tayo, tumatalong talaga. Kasi parang niyayanig natin yung paligid. Alam niyo po ba yun? Kaya damo na nagpupuri tayo, pag sinabi ni Lord, shout tayo, praise the Lord, praise the Lord. Bakit? Kasi ito yung parang, yung nayayanig ang paligid sa pagpupuri natin. Alam niyo po, di ba na inaral natin nakaraan? Si Jehoshaphat at kanyang mga nasasukupan, hindi nila kailangan makipaglaban. Ano po, sabi ni Lord, magpuri kayo sa akin. Ako makikipaglaban sa kanila. May pakikipaglaban tayo sa buhay na hindi na natin kailangan. Ang kailangan lang natin, ano po, is magpuri sa Panginoon. Let God, ano po, harapin niya yan. Amen? So ganito po, the way po natin pinoproclaim, the way natin binibigkas, that God is good. Sabihin nga po natin, God is good. God is good. God is good all the time. God is good. Yan, the more natin binibigkas yan, ano po, naaalarma yung mga kaaway natin sa spiritually, yung mga kapunisitas. Naaalarma yan. Bakit na sinasabi yun? Bakit ano? Kaya nga, di ba, sabi kanina, yung presence ni Lord, ano po, binds the enemy, confusing the enemy. Di po ba? Let the presence of God be with us daily. Amen? Sabi po dyan, ano po, kaya nga po, makikita natin dito pa, dumadagundong, sabi po dyan, ano po, ganito, magpuri ang mga tunay na mananamba, ganito magpuri ang mga disipulo ng Panginoon, ganito magpuri yung mga nakakilala sa Panginoon during the Old Testament, during ng pagmiministeryo ng Panginoong Hesus, di po ba? Ang dami-daming tao, ano po, nagtiyaga talaga sila, sumunod sila, ilang araw na sila sumusunod sa Panginoon, more than 5,000, para lang magpuri sa Panginoon. Tayo, ilan lang tayo, wala pa tayong 30 ngayon. Di ba? Para na kanila nakakahiya, ano po, pag tayo tanong-tanong tayo kay Lord, ano? Makita natin, wala pala tayo na nakakahiya kay Lord. Ano? Tapos yung magtatanong tayo, ito na ba yung, kaya nga, sa ating pagpupuri, ito na ba yung binibigay kong pagpupuri kay Lord? Ito na ba yun? Ito na kaya yung pwede kong maibigay na pasalamat kay Lord, pag-appreciate sa ginawa niya sa lahat sa akin. Ganitong uri na ba ng pagpupuri? Next time, mga kapatid, sa ating pagpupuri, ano po, wag natin limitahan, wag natin hadlangan ang ating sarili. Let our soul praise the Lord. Let our soul be magnify the Lord. Ano po? Our mind, ano po? Kaya nga sabi ni Lord, ano po? Sasambahin ako sa espiritu at katotohanan. Sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. So ibig lahat yan magpupuri sa Panginoon. Hayaan natin magpuri yan sa Panginoon. Kung ano man yung mga dinaranas natin, hayaan natin si Lord. Basta ibigay natin para sa Panginoon. Yan. So sabi po, ganito ang tunay na hinahanap ng Panginoon. So makikita natin paano ba dapat purihin ang Panginoon. So meron mga makikita natin different expression of praise. So makikita natin para hindi tayo tinuturuan tayo dito para alam natin paano natin pupurihin si Lord, ano? Hindi parang gaganon-ganon lang tayo, hindi tayo nagtatas ng kamay, hindi tayo nagpapalakpak. So dito matuturuan tayo. Yan, praise God. Ano po? Glory to God sa education, ano, matuturuan tayo rito. Yan. Sabi po rito, so, may pagpupuri, ano po, na kung saan, ano po, nagpapalakpak, aba. So, hindi na tayo naggrante, no? Kasi alam pala natin, yung pagpapalakpak pala sa Panginoon, pagpupuri niya, kaya gagamitin itong mga kamay na to sa pagpupuri sa Panginoon. Ano po, wag sa worldly. Di po ba? Kasi ginagamit natin to kay Lord. Dapat para kay Lord lang ang mga kamay na to. Amen? Sabi po dyan. Kaya sabi po dyan, ano po, magdiwang ang lahat ng nilikha, pumalakpak kayong may awit tuwa. May awit na at may tuwa pa daw, sabi po dyan sa Psalms, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. So, hindi lang pala tayo umaawit, ano po, dapat nandun din yung kasi meron pala siguro umaawit na malungkot, na hindi nagagalak, ano? Pero dapat kasabay yung puso natin, kasi yun ang sinasabi dito sa Psalms. Kasabay yung puso na, hindi lang yung isip, hindi lang yung bibig, kasabay yung puso na nagpupuri sa Panginoon. Ito kasi ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Sabi po dyan. So, pangalawa dyan, shouting. Kaya magugulot kayo, di ba, lalo na pagka praise and worship, di po ba? May sumisigaw sa atin dito, hallelujah, hosanna, ano, praise God, ano po. So lahat yan is a kind of worship, heavenly sounds, ano po yan? Heavenly language ng pagpupuri sa Panginoon. Aba, natuto na tayo mga Tagalupa, kung ano yung mga language sa langit, ano po yung hallelujah, hosanna, kasi lahat yan, ano po, sinabi, di po ba narinig din yan, narinig din yung na, ano din po yan dyan, na
Hosanna into the highest. Ano po? So tayo din, natuto tayo, tinuruan tayo ni Lord kung paano tayo magpuri. Ano po? Kaya may mga tamang pagpupuri sa Panginoon. Amen? Sabi diyan, so ginagamit yan. Ano po? Ang tawag po doon sa ano, shouting, shabak. Ano po? Na matatagpuan po yan sa, buksan nyo po ang Psalms 47b. Ayan, so babasahin ko rito. Ayan. Shouting, yan. So, sa shouting tayo, sabi po yan. At doon sa 50, sige, 145 verse 4, doon tayo. Sabi po rin, sa alinmang lahi, ang iyong ginawa'y papapurihan, iahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. So, dito, ano po, wala ritong, walang restriction, ano po, lahat ng gusto magpuri sa Panginoon, sabi po. Kasi sabi ni Lord, lahat ng lahi. So, hindi lang tayo mga Pilipino, ano po, may ibang at ibang uri pa ng mga lahi ng tao na nagpupuri sa Diyos, ano po. So, hindi lang tayo. Amen. So, sabi dito, ihahayag, ano po, ang kabutihan, ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po dyan. So, makikita natin dito, ano po, na dito po from the Old Testament, ano po, nagpupuri sila sa Panginoon at during that time din sa atin. Amen. Kaya alam mo po, sa isang Kristiyano, ano po, hindi ako naniniwala na hindi marunong umawit. Na walang boses para umawit sa Panginoon. Amen. Lahat tayo may boses para umawit sa Panginoon. Amen. Sabi po diyan, ano po, kahit ano rito, pangatlo, singing tehila. Ayan, sa Psalms 95. Alam po ba, naganap ito, alam mo ba, sa Old Testament, sila Mariam at si Moises, sila ay umawit. Di po ba? Nang sila ay makalagpas doon sa Egypt, na sila palayain ng Panginoon, makatawid sila sa Red Sea. Amen. Sino rito yung kapag natapos ang labanan sa buhay, umaawit sa Panginoon? Amen. Yan yung mga ganong espiritu ang nais nang makita sa atin ng Panginoon, ganong puso. Amen. Nakatapos ng bagyo, kahit na during the bagyo, umaawit ka parang si Paul at si Silas, di po ba? Nakakulong na sila lahat-lahat, umaawit pa rin sila sa Panginoon. Di po ba? Si Mariam at si Moises, umawit din sila nung matapos tumawid sa Red Sea. Di po ba? Nagkaroon sila ni Lord. So ito yung hinahanap sa atin ni Lord. So ibig sabihin nito, ang pagpupuri sa Panginoon na hindi nangangailangan lagi na dito lang sa iglesia. Amen. Magi sa prayer mo, magi sa bahay nyo, kahit sa trabaho nyo, pwede ka mag-hymn. Ayan, sino nag-hymn? Ayan. Yung mga nag-hymn, nag-hymn. Mga ganun, maawit. Kasi yung dala ng joy sa atin. So, huwag tayo mahihiya. Kasi yung ginagawa natin yan, baka hindi natin alam, there's something sa paligid natin may nagaganap. Ano po? Na kung saan pinagbibictory pala tayo ni Lord. Amen? At kung saan, higit lalo, napaparangalan ang Panginoon. Sabi, kneeling, ayan. So may nagpupuri din, so part po yan po, yung pagluhod. I'm so blessed, amen, Kuya Joshua kung kanina pa nanin siya nagpupuri siya, during the praise and worship, lumuhod siya. Amen? Actually, ako rin kinausap din napaluhod din ako Praise, part po yan ng pagpupuri. Alam niyo po ba, hindi lang tayo nakatayo, hindi lang tayo lumulundag, kneeling. Alam niyo po, so part po yan, amen, kung saan, sabi po dyan, ayan, bowing and kneeling. Ayan, bowing or kneeling, ayan, so part po yan. So huwag po tayo mahihiya kasi sign po yan, alam niyo po ba, pati po ba ang mga hari, pag dumaraan, di ba? Yung mga kawal nila, yumuyo ko yung mga yan. Sign of reverence. Sign ng pagkilala sa karangalan o kapangyarihan ng dumaraan na hari. The same with the Lord. Yung ating pagluhod, hindi po ito nakakaya, ito'y marangal sa Panginoon. Kahit nandito tayo, karamihan, pag-aaram mo na parang gusto kong lumuhod ka kay Lord. Huwag mo hadlangan.
Huwag mo isipin sasabihin kasi yun yung way na nais mong ipakita sa Panginoon. Yung nais mo, Lord, sa ganitong paraan na mapapupurihan kita. Amen. So I'm so blessed with Kuya Joshua. Amen. Ano po kanina. So first time ko makakita ng worshiper na lumuhod sa pulpit habang nagpupuri. Amen. So kung sinasabi ni Lord, ano po, na lumuhod tayo, luhod tayo. Kasi may nagaganap spiritual speaking. At meron din nagaganap sa ating kaloob-looban. Amen. Baka yung pagluhod natin na yun, hindi natin alam, baka may nagaganap sa kanya, na pinagtatagumpay na siya ni Lord. Kasi part po ng pagkipaglaban natin ang pagluhod. Part yun po na ating pag-awit ang pakikipaglaban. Di po ba si Joshua? Ay sila, amen. Even sila Josaphat. Di po ba? So, wag po natin limitahan. Ano pa? Lifting hands. Kaya nga po, alam niyo po ba si Moises, habang nakataas ang mga kamay niya, nakikilala, paglaban na sila Joshua doon sa mga Amalekita, nananalo sila. Alam niyo po, habang nakataas ang ating mga kamay na ganyan, nananalo tayo. Ano po? Meron tayong ina-uplift kay Lord at may binibigay sa atin si Lord na tagumpay. Amen. Kaya makikita niyo, ano po yung mga kapatid dito, sa una lang talaga. Actually, sabi ko, nung bago ko, bakit sila nagtataas ng kamay? Anong meron? Bakit? Sinubukan ko, syempre, bata ka, gaya-gaya ka. Bata nga eh, gaya-gaya. Nakakangalay. Pero natuto ko, bigat. Sabi ko, pero nung natuto ako, naunawaan ko, kaya pala siya, nag-a-utter siya ng praise kay Lord. Ano po? So, lagi ko siya tinitignan pag nagpupuri siya kay Lord. Kundi siya nakaganon siya, surrender. Ano po, nagsusurrender ka doon sa kay Lord, ano po, at nag-utter ka ng praise or nagdi-delight ka kay Lord, ano po. So, ganun po kayo, makikita natin yung mga kapatid natin, kundi nakaganyan. Amen? So, lahat po yan. Kundi naman nagpapalakpak, lumuluhod. This is our daily lifestyle ng pagpupuri sa Panginoon. Sabihin, dancing. Sila Mariam din, ano po, hindi lang po yung silang mawit, sumayaw pa sila. Doon na una naganap ang ano po, yung tambourine na si Mariam. Ano po, nagaganon siya, maaari ganon ha. Kasi talagang joy na joy sila. Alam mo pagka napuno ka ng kapuspusan ng kagalakan sa pagpupuri sa Panginoon. Siguro kahit ano na yung magawa mo, di po ba? Even sa David, di po ba? Dahil yung kaba ng tipan dumating na. Ano po, sa lungsod nila, ano po, grabe siya magpuri sa Panginoon, di po ba? Talagang binigay niya lahat. Ano po, wala siyang iniisip ko ano sasabihin sa kanya. Amen. Ano po, na mga kanyang nasasakupan. Basta ako magpupuri at sasayaw sa Panginoon. Kaya nga, ang pagpupuri sa Panginoon, hindi lang para tayong tuod lang gumaganyan-ganyan lang tayo. Hindi. Ano po, parang sinasabi mo na parang wala namang ginawa sa akin si Lord. Hindi. Kung kailangan pumalakpak ka, amen, itaas mo yung kamay, ano po, ibigay mo lahat kay Lord. Alam mo, the more tayo umaawit kay Lord, may something na nagaganap dito. Nababawasan yung bigat. Ramdam nyo? Ramdam ko rin. Yan. Kaya nga, the more na mabigat ang ating kalooban, magpuri ka lang. Kahit sabi mo, kahit na hindi kagandahan ng boses mo, magpuri kay Lord. Amen. Kung sa bahay, hindi ka makaganyan. Sa iglesia, dito ka, ilabas mo lahat. Amen. Kaya napapansin nyo, amen, ano po, I myself, ano po, hindi ako makapagpuri ng malakas sa kwarto namin. Pagdating ko talaga dito, pag praise and worship, sinasamantala ko, talagang umawit talaga ako kay Lord. Ano po, sumisigaw talaga, Lord, you're so great, you're so mighty. Ano po, kasi kapag ginawa mo yan doon, kakatukin ka. At dito, ano po, kaya kapag may pagkakataon, samantalahin natin. Sabi po dyan, ano po, instrument, ano po, so ginamit po yan. Ayan, sa pagpupuri, di po ba gagamit yan ng mga yan. Sabi po dyan, walking and leaping, kung saan, ano po, dito naman po, yung lalaki, ano po, na pinagaling ng Panginoon, di po ba, dahil sa kagalingan na tanggap niya, siya ay nagpuri sa Panginoon, taglulumundag pa siya. Amen? Kaya makikita natin, ano po, yung talagang nakaranas sa kabutihan ng Panginoon, tumatalon-talon pa yan. Amen? So, grabe. Ano po, maalala ko lang, ano po, kasi nung
kapag may family worship dito, amen, ano po, lahat yan ng mga kapatid, nagtatalunan talaga yan. Ako, hirap talaga ako tumalon Kasi parang, amen, ano po, ang hirap Pero I tried, kahit sakit-sakit na ng pa ako, talon pa rin ako during the family worship. Kaya huwag niyo palalampasin pag nagkaroon tayo ng family worship. Napakagandang ma-experience yan. So talon talaga ako, talagang, mararanasan nyo, hindi, yung 4 na oras na yun, hindi nyo mararanasan yung pagod 4 na oras nakatayo tayo lahat, magpupuri lang sa Panginoon, pero yung joy, kakaiba. Amen? So, ganun po. So, dito, ano po, sa lahat na nakaranas sa kabutihan ng Panginoon. Amen? So, ito yung ginawa ng lalaking ito. So, ito yung ginawa ng lalaking ito. So, talagang talon ng talon siya. Nagpupuri siya sa Panginoon. Amen? Tayo nga po tayong lahat. Sino ba lahat dito mga pinagaling ni Lord? Yung mga nakaranas? Tayo! Tayo! Sige nga, sabi mo dyan, mag-walk tayo. Walk and jump. Jump. Lift. Ayan, lift. Ayun na lang, basta mag-lift. Ayan. So, ibig sabihin, di ba? Pagka tumatalon tayo, at ginagawa natin, iwagayway natin ating mga kamay, palakpak nyo nga po yung mga kamay nyo. May kamay tayo, di po ba? So, napapupurihan ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Diba? Something na parang may na-refresh sa atin. Ganito, the more tayo na nagpupuri sa Panginoon, the more na ginagamit natin ang katawan ito. Amen na po. Something may nababago sa atin. Amen. Yung tumalon ka ng tumalon, ano po yung hinang mo para hinahabol, talon ka pa ng ulit, konti na lang. Konting diet pa. Ayan, so praise God. So makikita natin dyan, no? So ano pa yung mga words naman na ginagamit? So ito yung mga part, ano po, different expression of praise na ginagawa ng mga tao. So hindi na tayo ignorante rito, NBS Kasi baka mamaya pumunta tayo sa isang lugar na may mga nagpupuri na mga lingkod ni Lord, ano po, ni magtaas ang kamay, hindi natin maitaas. Kawawa, tayo ng pinakakawawa sa totoo lang. Amen. Hindi natin pinagdadamutan sila, pinagdadamutan natin ating sarili. Kasi ayaw natin pagpalain tayo ni Lord. Alam niyo po ba? The more natin pinupuri si Lord, the more tayo nag-aalay kay Lord, the more na marami nagaganap sa ating buhay. Amen. Bakit nabago ang buhay o ng kaisipan ng mga tao sa bilangguan? Sumabay sila kay Paul ng maawit. Nakakulong si Paul at si Silas Bakit? Kasi may naganap sa kanila during ng pagpupuri ni Paul at ni Silas. Even sila nagpuri. Even yung mga nakikinig lang yan Nakikinig lang. Pati dalawang gwardiya na convert. Ano ba yung gagawin namin para... Kaya nga huwag natin ilimitan yung pagpupuri. Kasi sa pagpupuri natin, hindi natin alam, baka may mga nagaganap na sa ating pamilya, may nagaganap sa trabaho, sa atin mismo, una. Di po ba? So wag natin, kaya next time, amen, bantayan nyo yung sarili nyo. Hindi biro ang magpuri sa Panginoon. Wag natin gawing biro. Seryosohin natin, this is the lifestyle of being a true worshiper. Dapat marunong magtaas ng kamay, marunong lumuhod, marunong magpalakpak. Ano pa yung tinuro sa atin kanina? So marunong umawit, marunong sumayaw. Kahit kabilat kanan, basta importante ginagalaw mo ang kamay mo kasi lahat yan ng parte inalay mo sa Panginoon. So hayaan nyo makinabang ang Panginoon during nang kayo sa moment nyo na nagpupuri sa Diyos. Hayaan nyo ibigay nyo, hayaan nyo makinabang si Lord. In return, si Lord hindi siya madamot. He will give kung ano yung binigay mo sa Kanya. Ano po? Kagaanan ng kalooban. Umawit ka na kumawit kay Lord. Kung mabigat ka, umawit ka lang, marirelease. Kagaan ng pakiramdam mo. Amen? Malungkot ka, may sakit ka, punta ka kay Lord, magpuri ka, gagaling ka. Diba? Marami na pong testimony ang iglesyang ito. Pupunta rito may mga sakit. Masakit ang ulo, masakit ang ipin, masama ang pakiramdam, parang tatrangkasuhin. Nang matapos ng araw na kanyang pagdalo, pag uwi niya magaling siya. Amen? Bakit? Kasi ang tunay na kagalingan nagbubuhat sa Panginoon. Amen? Kaya huwag niyo lilimitahan. Sabi po dyan, ito naman yung mga words. Ayan. Kaya makikita natin, hallelujah, halal, ja. Ibig sabihin nito is praise the Lord. Halal. Hallelujah.
Hosanna, save us. Ibig sabihin salvation, save us. Ano, kaya nga, Hosanna into the highest, na hindi matapos, ano po, yung ginagawang pagliligtas ng Panginoon, hindi matapos ang gumagawa ang Panginoon, ano po, hallelujah. Ibig sabihin, ano po, ina-adore natin lahat ng ginagawa ni Lord, ina-appreciate natin, ano po, ano pa, amen, so be it, mangyari nawa ang kalooban ng Panginoon. Let, O God, your will be done. And glory to God, uniqueness, splendor of God, attributes, nature, mighty deeds, ito po si Lord. And honor, respect, integrity, because God, good reputation, ano po, and exalt, ano, dapat maitaas, ano po, into the highest, ano po, si Lord, ano, to make high rank, and majesty, the kingship, who is the Lord, yung kanyang kapangyarihan, yung pagiging siya, amen, ano po, adore, to regard with the loving admiration and devotion. So, ito po yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Ano po, part po yan ng mga ginagawa nating pagpupuri kay Lord. Amen, ano po. Alam niyo po ba yung mga anghel sa langit? Di po ba? Nagpupuri. Hallelujah, Hosanna, Hosanna, to the highest, glory to God. Ano po? Amen. Yung mga yan. Hallelujah. Di po ba? So lahat yan, yan yung mga language sa langit ng mga nagpupuri. At yan din po pinagkaloob sa atin ni Lord. Natuto tayo through the Holy Spirit to the Lord Jesus Christ. Binigyan tayo ng karapatan na magpuri sa Diyos. Magsalita. Through Lord Jesus Christ, nakakapagpuri tayo. Nakapagsabi tayo, Amen. Hallelujah. Di po ba? We exalt you, Lord. Ano po? Kinikilala natin, ano po, yung kapangyarihan, kung sino si Lord, the majesty. So, yan po, yung mga yan. Amen? So, nakita na natin yung mga words, ano po, na ina-utter din po natin kay Lord. Kaya wag na po tayo magtaka, may magsasabi, hallelujah. Di po ba? During na bago po papasok sa temple ang Panginoong Jesus, ano po, di ba sabi nga na maraming tao na nagkakagulo, hallelujah, Hosanna, Hosanna, glory to the highest, ano po, sabi nga naman present, patigilin mo na yung mga disipulo mo, ano po. Pero anong makikita natin, ang mga binabanggit nila ditong words, ano po, hallelujah, glory to God, blessed is the one, ano po, who comes in the name of the Lord, ano po. So yan yung mga words na yan. So nakita po natin, amen. At dyan, sabi po dyan, may warning dito. So, ang warning dito sa atin, ano po, murmuring is the opposite phrase. Ano po, ang tagal-tagal naman ng pagpupuri na yan. Napapagod ako, gusto ko na muna. Ito mag-kneel ka kay Lord. Ano po, refusal to praise will result to barrenness. Katulad ng kay Michal. Di po ba? Nakita niya na yung kabiyak niya si David. Nagpupuri, ano po, talagang lahat ng ginawa, kaya nga sabi ni David, mas masahal pa rito sa pagpupuri ang gagawin ko dahil sa kabutihan ni Lord. Pero ano si Michal, ano po, sabi niya, para tingin niya sa ganitong kahangalan na hindi maganda. Ano po, kaya pag ayaw mo magpuri sa Panginoon, nagre-refuse ka, may something ano po na nawawala sa atin. Ano po, sabi niya, refusal to praise will result to barrenness. Ano po, pagkabaog. Kaya hindi tayo namumunga, kaya hindi tayo lumalago. Kaya hindi tayo lumalago-lago eh. Kasi napakasimple, ano pa, at basic na gawain ng isang Kristiyano, hindi pa natin maibigay. Hindi natin maitaas ang ating kamay sa pagpupuri, hindi tayo makalundag, hindi tayo makapagsalita. Amen, ano po, napipipi tayo, hindi naman tayo pipi, di po ba? Pinagaling na tayo ni Lord, sabi niya, ano po, kaya lagi natin susuriin ang ating sarili sa pagpupuri. Amen. Ito na ba yung worship na gusto kong ialay kay Lord? Ito na ba yung resulta ng ginawa niya sa akin? Ito na lang, gawin na lang natin, prinsipyo natin. Ito na ba yung resulta ng ginawa sa akin ni Lord in the 6th day ng aking buhay? Ganito ko kaya, itong klase bang pagpupuri ang ibibigay kay Lord? Alam mo, pag sa pagpupuri, medyo ano ko dyan, talagang give it all kay Lord. Ano po?
Dahil alam ko sa ganitong paraan, napapapurihan lamang ang Diyos. Amen. Kaya nga makikita natin si David, hari na siya, hari ng Israel Hari ng Israel pero nagsisayaw sa Panginoon. Sa mga hindi nakakakilala sa tunay na Diyos natin. Sa tunay na Diyos, hindi ito alam. Sa mga hindi mananampalataya, hindi nila alam bakit ka nagpapalakpak, bakit ka nagsasaya ng ilang oras sa church, maghapon ka dyan para magpuri, sumamba, manalangin. Hindi nila ito nauunawa. Nakakaunawa nito yung tunay na may relasyon sa Diyos. Kaya nga hindi sa atin big deal ang pagpupuri, di po ba? So next time, pagpupuri natin, itataas natin mga kamay. Amen? So bakit natin tinataas ang kamay? Bakit tayo pumapalakpak? Bakit tayo lumuluhod? Bakit natin ginagamit yung ating bibig? Dahil gusto natin ibigay na todo-todo ng pagpupuri sa Diyos. Yeah. So this is the expression. Ito yung puso na may pasasalamat. Ang tunay na nagpapasalamat sa Diyos, marunong magpuri, katulad ng Pinay na pinagaling, na lumakad. Amen. Katulad ng bumalik kay Lord, na nagpasalamat. Yung may ketong, yung bulag. Tayo, kompleto tayo. Gusto nyo mabulag pa tayo para tayo magpasalamat tayo kay Lord? Gusto pa natin mapilay para tayo magpasalamat kay Lord? Ayaw natin, di ba? No. Sabi nga po, di po ba? So, makikita natin dyan, worship God in spirit and truth. Ano po? Worship God in spirit. So, ibig sabihin po niyan, ano po? Yung kinikilala natin si Lord, ano po? Yung nagpupuri yung ating sarili. Sabi po dyan, ano po? We must born again, ano po? In spirit. Dahil luma natin pagkatao, marunong ito magpuri sa worldly. Pero na tayo na born again, there is something na na-born din sa atin. Ang spirito natin ay bagong nilalang, ano po, na marunong na mag-awit kay Lord. Kilala ang tinig, ang pagpupuri sa Diyos. So, hindi na po ito yung worldly na tayo. Kaya nga, ako, sensitive talaga ako kapag dating sa mga music. Kaya nga, wag kayo makikinig ng mga worldly song. Behind the worldly song, there's spiritual evil. May mga yan, may mga, kaya maging mapanuri tayo, maging sensitive tayo. Pag alam natin, tapos, sino yung may mga ringtone pa dito ng mga worldly? Please, you are a Christian. Kung sinasabi nyo that you are worshiper ni Lord, mag-i-stricto tayo sa pakikinig, sa cellphone, yung mga ringtone nyo. Hello, hindi na kayo ang lumang kayo ay bagong nilalang na. Pag bagong nilalang na, bago na rin yung pananaw yung prinsipyo nyo sa pakikinig, sa music, sa paggamit ng cellphone, sa paggamit ng katawan, ng bibig, ng tenga, ng mata. Dahil tayo ay bagong nilalang na. Sabi niya, we must be born again in spirit. And we must led by the Spirit. Amen? So, ibig sabihin, yung bagong tayo na pinapatnubayan ng Santong Espiritu. Kaya nga, the Holy Spirit will teach us how to praise. Ano po? Kaya nagpapasalamat, Lord, thank you, Lord, for teaching us how to praise you in spirit and truth. Ano po, tinuturuan tayo at nakikilala natin si Lord sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Siya rin nagpapakilala at nauunawaan natin kung sino yung ating pinupuri, sinasamba. Through the Holy Spirit. Sabi po dyan, kaya nga, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, katulad ng verse natin kanina, according to the Word, kung sino si Lord, pinupuri natin, kung sino si Lord. Amen? Actually, minsan ang pag-iisip natin, si Lord, you are the King. Pero ang pagkakilala mo palang King, ito lang pala. Amen. Ito lang. Lord, dito lang, ikaw ang hari. Pag nasa church ako, ikaw ang hari ko. Pag nasa labas na ako, hindi na ikaw ang hari. Ganun ba yun? You are my master. You are my king. You are my Lord. Lord, paglilingkuran kita pag Friday. Pagdating ng 6th day, Lord, hindi ikaw. Hindi po ba? Alam nyo kanina kung pakinggan nyo NBS, yung mensahe kanina napakaganda. Kasana rin sa dawn prayer. Napakaganda. Amen. Kaya nga sabi dito, we must worship the Lord according to the word, according who is the Lord. We must worship the Lord with a sincere heart.
Yun lang yung kasi, diba, tinuro ko kanina. Pupurihin natin si Lord, ano po, with the purity, with sincerity. Sincero ang ating puso na nagpupuri si Lord. Totoo tayo sinasabi natin, Lord, you're so beautiful. Totoo tayo doon, Lord, we magnify you, Lord, you are making totoo dapat tayo doon. Ano po, kasi kung hindi tayo totoo doon, sabi ni Lord, the truth not in us, at niloloko natin ang ating sarili. Amen? Amen, and yes. So, praise God, sabi po dyan, ano po, kaya nga, kailangan, ano po, kaya nga, napaka-importante, bago tayo lalapit kay Lord, nagpapalinis tayo. Bakit? Gusto natin, haharap tayo, Lord, ang puso ko na ito, gusto ko humarap sa'yo na may kadalisayan. Kasi gusto ko tumapuno ng pagpupuri. Ayoko tumapuno ng stress, sa trabaho, sa pamilya, sa kahit anong gusto ko pagharap ako sa iyo pure. Di ba kayo, minsan ganito ko, Lord, kahit ngayon na lang muna, kasi kasi alam ko pagkatapos ko na ito, magpupuri ako sa iyo, paglabas ko, battle na naman yan eh. Amen. Pero at least, at least that day, during the hours na yon, nagpuri ka sa Panginoon, sigurado ka, nabigyan mo ng kapurihan si Lord. Bakit nananagumpay ang isang Kristiyano? Tanungin ko lang sa inyo. Bakit nananagumpay isang Kristiyano? Nananagumpay ang isang Kristiyano dahil totoo yun, kasi nakasecure siya, nakasama niya si Lord. Tagumpay, kaya nga, bawat laban natin, hindi po, bawat oras ng ating buhay, hindi pwedeng hindi tayo nagpupuri sa Panginoon. Dahil ang sabi sa Job, ang tao ay punong-puno ng pagsubok. Amen? At alam natin sa pamamagitan ng pagpupuri, lumalakas tayo. Pinagtatagumpay tayo ni Lord. Binibigyan tayo ng kaisipan ni Lord. Nililid tayo ng Holy Spirit. Di po ba? Kaya huwag niyo babaliwalain yung pagpupuri. Yung simpleng pag-awit. Simpleng pag-hymn. Amen? Alam mo sa dati kong trabaho, lagi akong maawit dun. Sabi nga ng isang doktor doon, ang ganda daw ng boses ko. Alam ni Pastor Arman. Di po ba? Hindi ko, hindi ko talaga, kasi yun kasi yung puso ko. Yung kasi yung parang, lang yun bago mag-open ang clinic, hindi naman pwedeng syempre, may trabaho. Kasi dun ko nararanasan yung kalakasan. Mabigat ang trabaho, kaya kailangan ko si Lord eh. Mabigat ang trabaho, kaya kailangan ko si Lord para lumakas ako. At na-inspire ako kay Lord. Amen. Kaya nauunawaan natin magtatrabaho pala tayo, hindi sa tao, hindi kay Lord. Amen. Kung gusto natin, ayaw natin mapagod sa trabaho, isipin natin ang pinaglilingkuran natin si Lord. Amen. Kasi hindi nakakapagod paglingkuran si Lord. Kasi the more tayo naglilingkod, the more na inaalis ni Lord yung mga pagod na yan, pinapalitan ng panibagong kalakasan. Normal sa isang tao mapagod. Pero yung mga lupay-upay ka, sa buong maghapon, ganyan na ka na lamang, hindi mo na pinapurihan si Lord, hindi yun normal. Para sa akin, hindi yun normal. Ewan ko lang sa inyo. Sa akin, hindi pwedeng nililipas na hindi ako mag-aamit kay Lord. Isang araw, kahit ihin, kailangan yan. Ewan ko, naging lifestyle, kaya gawin natin lifestyle. Amen? Gawin natin lifestyle ang magpuri sa Panginoon at gamitin natin lahat yung tinuro sa atin. Ang mga tinuro sa atin, ang pagpalakpak, pagluhod, pag-kneel, paglundag, paggamit ng mga salita, makikita natin na dyan, habang tayo during praise and worship, lalo na pag high praise, Hosanna to the highest, you are the King of Kings, the Lord of Lords, Adonai, El Shaddai, Adonai, you are my banner, you are my Jehovah, Shabbayot, you always parade me in victory. So ginagamit natin lahat according to who is the Lord. Dahil yun ang tunay na nararanasan natin. Amen? Kaya nga kailangan natin to kung hindi pa natin si Lord, practicein natin. So makikita natin, that He is He. Amen? Of course, with a pure heart, sabi nga po dyan. So ang tanong po dito, sa atin, wala na pala dyan. So ang tanong po sa atin dito, why praise is a weapon? So sagutin niyo po yung sarili niyo. Pangalawang tanong, what the other benefits of praise? What is the opposite of praise? Pangatlo. And fourth, the two essential of worship. What the reservation you have in your heart with regards to praise and worship? Does it resolve
today? So may na-resolve ba ngayon? Amen. Have you experienced a personal victory as a result of your praising and worshiping God? Amen. Sa inyong lingkod, maraming beses na po. Amen. During that time, nung ako ay bigla na lang, hindi ko alam, bakit ng paglalakad ko, amen, nakaraan, matagal na, paglalakad ko, bigla na bali, parang sumakit yung ganito ko, halos mapaluhod ako. Parang may nabali dito. Pero naglalakad lang ako noon. Siyempre, masakit. Pero pagkatapos ng trabaho ko, punta ako sa isang may prayer room kami ron dati. Nagpuri ako na nagpuri doon. Paglabas ko, maayos na ako. Diba? Ganun kasi yun. Baka sinasabi sa akin, anak, nabibisi ka sa trabaho, nakalimutan mo nang mag-invest sa akin ng ano. Ganun, kasi ganun si Lord eh. Gusto ni Lord lagi tayo nag-invest sa Kanya. Naniniwala kayo doon? Amen. So tumayo po lahat ang naniniwala. Amen. So praise God. Glory to God. At nawa, natuto po tayo. Amen. Sa pagpupuri sa Panginoon. At yung mga benefits ng ating pagpupuri. Kaya wag natin mamaliitin the single words, the single clap. Ating ginagawa ito ay para sa Panginoon. Amen. So let us bow and ang ating mga ulo at tayo manalangin sa Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah, O God, tunay, O God, Ama, Diyos na dakila, Diyos na tapat, Diyos na walang katulad, O Lord God, Ama, napakabuti mo, O Lord God, Ama. Thank you, Holy Spirit, sa iyong pagkilos, O God, sa aming kalagitnaan, sa pagpapaunawa mo sa amin. At hayaan mo, O Lord God, ang lahat ng itinuro mo sa amin, O Lord God, maging lifestyle namin ito, O God. Maging routine to ng aming buhay, O Lord God, Ama. Sapagkat ganitong uri mo kami tinitignan, Lord. Hindi mo kami tinitignan lamang as ordinary people, O Lord God, Ama, kundi, O God, tinitignan mo kami as your worshiper, O God. Tinitignan mo kami bilang isang mga awit mo, mananayaw mo, O Lord God, Ama, bilang, O Lord God, Ama, mananagumpay na Kristiyano, Panginoon. Hallelujah, O God. Maraming salamat, O Lord God, Ama. At Lord, patawad, O God, kung may sa aming parte ng buhay, O Lord God, nalilimitahan namin na magpuri sa iyo, O God. Hindi namin na ibibigay ang the best na hinahanap mong pagpupuri, O God. But Lord, this day, O Lord God, Ama, nais namin, O Lord God, Ama, hallelujah, ibigay sa iyo lahat. O Lord God, nang meron kami sa pagpupuri sa iyo, O God, hallelujah, O God, sa pagsamba sa iyo, Panginoon, O Lord God, yamang binuksan mo, O Diyos, ang aming kaisipan, O Lord God, sa mga bagay nito. Salamat, Panginoon, napakabuti mo, maging, O Lord God, ang mga pagpupuri dyan sa kalangitan, O Lord God, itinuro mo sa amin, Panginoon. At ipinaparanas mo sa amin, O Lord God, at tunay, Lord, ang aming kaluluwa ay nalulugod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Lord God, Ama. Habang ikay aming pinupuri, Lord God, Ama, hallelujah. Habang kami, O Lord God, ay nagsasalita, O Lord God, hallelujah, nag-aali ng papuri sa iyo, lumuluhod, umiiyak, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lagi mo, O God, ipinaparada, O God, sa tagumpay, O God, ang iyong mga anak, O Lord God, Ama. Salamat, O Lord God, hindi ka natatapos kumilos, O Lord. Salamat, O Lord God, at dalangin ko, O Lord God, Ama, hallelujah, sa mga oras na ito, Lord, na hindi lang ako, Lord, hallelujah, maging ang mga naririto, Lord. Hayaan mo, O God, Ama, nawa mag-iisang tunay na mananamba ang bawat isa na naririto, O Lord God, Ama, sa mga oras na ito, maging mga nasa online, Lord. Kundi pa, O Lord God, sila marunong magpuri sa iyo, Lord God, Ama, Lord, turuan mo sila, O Lord God, alam po, Lord, hindi ka po madamo sa mga bagay na ito, kundi, O God, hallelujah, kami magpagbigay na Diyos, O Lord God, Ama. At tunay, Lord, salamat, Lord, buksan mo ang mga bibig ng mga kapatid ko na ito, sa pagpupuri sa iyo, sa pagsamba, Lord, ang kaisipan nila, O Lord God, Ama. Hallelujah, sa pangalan ng Panginoong Jesus, hallelujah. Praise God, ano po. So, pwedeng awitan natin ang ating Panginoon, ano po. Let us practice, ano po. Let us do it, ano po, with all our heart. Huwag po tayong maglagay ng any hindrances sa buhay natin o sa puso natin. Naget po ba natin? Ano po yung kaninang umagang kinanta natin para po sa praise? Ano yung kinanta natin kanina? Ha? Hindi, praise. Again? Labis na galak, ayan. Sige po. Na po. Amen? At ang susunod natin kakantahin dyan, yung Hallowed Be Thy Name.
hallowed be thy name. And we will worship the Lord. Sasabihin natin pagkatapos nating humawit, let us practice and let us be, ito po yung maging buhay natin palagi, ano po, to shout the name of the Lord. Tama po ba? Amen, ano po? Di ba sabi ng Panginoon kanina, ano po, tinuro sa atin? Paano nga daw yon? Ano nga daw po yung gagawin natin? Can you please clap your hands? Amen, ano po? Amen. Paano po natin i-praise ang Panginoon as how we will worship? Ano po? Amen po ba? Amen. How we will lift, ano po? Lift our, yan, lift po, ano po? So, let us do it. Tama po ba? Hindi po tayo sasayaw sa tao. Amen po ba? Sasayaw tayo sa ating Panginoon. Ano po? So, hayaan natin na makuha natin, ano po, yung attention ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, sige po, to God be the glory. Hallelujah. Awitan po natin ng ating Panginoon. Kailangan ka namin dito, Kuya Joshua, para sa backup mo ko. I-backup mo. Amen, ano po? 1, 2, 3. Praise God! Hallelujah! Oh, what of God is already our praise! You alone of God indeed! We will worship and we will bow down of God! Hallelujah! Ang labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Kay papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Yes, O God! Aking kamay itataas ka, ang ngalan mo'y luwalhati. Hanggang ikaw, O Diyos, ay nakita. Napakasaya! Hallelujah! Napakasaya ang magbigay sa labis na galang Panginoon. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin na sa bawat tulugan. Pupurihin ka sa bawat dalang. Yes, Lord! Hallelujah! Isang pangos mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! You alone are worthy, Lord! I'm so worthy! Magbigay ng puri. Hello, God! Nais na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat yes, O Jesus. Kalugdan mo, Diyos. Ang pupurihin ka sa bawat dalang. Hallelujah! Itataas ang ngalan mo kapagkailanman. Sa taglay mo lakas. Lakas mo, Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Ang kulay na manghang-hawa, Diyos. Ang ikaw ay kumilos ka ma. Ang Panginoon, ang pinapakita mo, Diyos, sa bawat isa'y aming ang napakasaya. Hallelujah! Magbigay ka pumuli. Nais na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat kasukan. Hindi ka nilapasan. Pupurihin ka sa bawat dalang. Napakasaya ang
napakasarap po, Diyos, i-release, Lord God, yung tunay na damdamin namin para sa iyo, Panginoon, oh God. At dito ka nagagalak, katulad ng sinabi mo, Panginoon, oh God, oh hallelujah. Ang pagpupuri, O Diyos, na nagagalak dyan sa kalangitan naman ay katulad ng talon sa ingay, Panginoon, O Lord God. Katulad ito, Panginoon, O Diyos, ng mga bulusok, O Diyos, na tubig. At tunay, Panginoon, dito ka nagagalak. Yung sinisigaw namin, Panginoon, O God, O hallelujah. Yung pong kadakilaan mo, kung sino ka, O Diyos. At narito kami minsan pa, Panginoon, O God. Aawitan ka namin, Panginoon. Sasabihin namin sa iyo, God, kung sino ka, O Lord, O hallelujah. O church, let us sing this song to the Lord. Let us worship the Lord of who He is. Let us hallow the name of Jesus. Oh, hallelujah. We praise you, O God. Be thy name, Jehovah God, you reign, and you will never change. Oh Lord, forever you're the same.
dakilang ng nagamo, aking kapayapaan, aking tagapagligtas. O Diyos, Ikaw ang tanging Diyos. Purihin sa Panginoon. Karapat-dapat ka, O Diyos, sa lahat ng pagkakila. Gawin dito, O God. Yes, O God. Hallelujah. Can we once more give glory to the Lord as we render this song to Him? Let our all in all worship the King of Kings, knowing that He is indeed the glorious God. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. God be the glory for the things He has done. With His power, He has saved me. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Isang hallelujah. To God be the glory. Let us raise up our hands as we consider that the Lord is good. Let us surrender to Him everything. Hallelujah. For the things He has done, by His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has Hallelujah. You deserve, oh God, the highest praise. You deserve, oh God, the highest worship. And we believe, oh God, may tinagong ka, Panginoon, o Diyos, sa buhay namin, Ama. Hayaan mo, Ama, na ito, O Diyos, ang lagi namin maging hininga.
ang ikaw ay awitan sa pamamagitan ng mga makalangit na awiting, Panginoon, O God. And I even pray, O Lord God, O hallelujah, paggising pa lamang namin sa umaga, lagyan mo na kami ng awit sa puso, O Diyos, nang sa ganon namang makita mo, Panginoon, uumpisahan namin ang bawat umaga, Panginoon, O Lord, acknowledging of who you are indeed, O Lord, in our lives. You are so worthy, O Lord God, to be praised. You are so worthy, O Lord God, to be adored. Hallelujah. Palakpakan natin ng masigawang palakpak ang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Hallelujah. And once more, let me say to Jesus, shout the name of Jesus. Jesus! 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 Hallelujah! You are Lord, and honor and God. Hallelujah! You are Lord of God, all the glory, honor, and praise. Salamat po, Diyos! Purihin ka, Panginoon. Salamat sa pagpaparamdam mo, Panginoon, O Diyos. Nakasama ka namin, Ama. Sa iglesyang ito, sa iyo lahat ng papuri. Parangalan pagdakila sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ay magwika ng malakas na Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kala ko pa mag-worship na. Praise God. Amen. Praise God. Ang sarap magpuri po sa Diyos. Tama po ba? Amen. Ano po? Talagang parang ayaw mo nang umalis. Ano po? Amen. Talaga yung Amen. Nag-ano siya, nag-iikot. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, tunay nga na nakaka-amaze. Ano po? Amen. Alam mo yung pakiramdam, ano po, na yung madakila mo, mapasalamatan mo, ano po, yung Diyos, ano po, na naging rason bakit ka nag-i-exist sa mundong ito. Amen. So, napakasarap alalahanin, ano po, amen, kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen. Si Lord ang daming ginawa sa atin. Tama po ba? Amen. Kung ating pinilimihin, ano po? Amen. Kulang yung sigaw natin. Kulang yung pagpalakpak natin. Yung paglundag natin. Kulang, ano po? Amen. At isa sa mga nagre-remind sa akin as we, ano po, no? Praising and worshiping the Lord. Amen. Sabi kanina, kung hindi mo pupurihin ng Diyos, magang bato, hindi niyang utusan para mag-worship sa Kanya. So napakaliwanag na po. Kung hindi mo man worshipin, hindi mo naman sambahin ang Panginoon, si Lord mananatiling Diyos. Pero ikaw, ano po, kapag hindi ka nag-worship, o nagpuri sa Panginoon, ano po, sabi nga, no worship, no rain. Amen. And if you want to experience, ano po, kung gaano para maranasan yung kakaibang presensya ng Panginoon, then change the way you worship Him. Amen. As we taught us how to worship Him in spirit and in truth. Tama po ba? Amen. So, nawa maging ito, katulad ng kanina, maging lifestyle natin. Amen. Yung pagpupuri sa Kanya. Ilang ano na lang po, by the way, ano po, lalako na po tayo sa pagpipira. So ano po, naano lang po ako sa talagang yung ano ng Panginoon, ano po yung kanyang pagkilos. Talagang kapag inaawit ang mga Panginoon, mayroon nagaganap. Amen. Dito sa inner mo, ano po, sa kaloob-looban mo mismo, alam mo sa sarili mo. Amen. Praise God. Amen. At lagi nating tandaan, amen, na we have thousands, millions of reasons para sa purihin at sambahin. Ang daming ginagawa sa atin. Yung kamatayan